Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan. At ang mga panalangin at ang kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Naway ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So magandang hapon po dito sa Makkah, Saudi Arabia, at magandang gabi naman po dyan sa atin sa Pilipinas. Nais ko lang po ulit magbahagi ng ibang salita na hindi nauunawaan ng iba, at ang karamihan ay medyo mabigat pa po ang pag-unawa sa pagpapahayag ko ng Quran. Ulitin ko po, sa Islam po ay marami pong mga iba't ibang nagpapahayag. Nandyan po ang Wahhabi, Salafi, Shia, Sufi, Bahai, Ismaili. Marami pa po. Hindi lang po iyon. Kung nauunawaan po ng lahat, hindi po magkakatulad ang bawat pagpapahayag. May pagpapahayag po ako na against sa iba. At may pagpapahayag ang iba na against sa akin. Ngunit ito ay hinahayaan ko lang sapagkat Panginoon ang tanging huhusga kung ito ba ay tama o mali. Kasi po may nagtanong sa akin na isang nag-message po, private message, at tinanong niya ako kung ako daw ba ay naniniwala sa Wahhabism. So, magkaiba po dahil hindi ko po napag-aaralan kung ano man ang iyan. Dahil hindi ko naman masaklaw lahat na pag-aralan. Katotohanan kung ano lamang po ang kakayahan ng bawat tao na ipinagkaloob ng Allah, ay yun lamang ang ating marapat na ituro sa tao. Hindi ako maaaring magturo sa tao ng nalalaman ng Wahhabi dahil ito naman ay hindi ko na pag-aaralan. Hindi po natin pwedeng sabihin na alam ko ang bagay na ito, gayong ito ay hindi ko pinag-aralan. So, doon sa mga Salafi, ganoon din. Magkakaiba tayo ng pagpapahayag. Ang sinusundan ko ay kay Propeta Muhammad na nakalagay sa Quran. Kung ano ang pagkakaalam nyo, ay siyang ipahayag nyo. Na kung makabubuti sa tao, ay ipahayag nyo. Huwag nyong, parang yung iba kasi sinasabi na bakit hindi ako nagpapahayag ng salitang Wahhabi, Salafi, or yung pangaral nila. Dahil hindi ko po yun lubusang nauunawaan. Ang katawan ko po ay isa, hindi po lahat yan ay aking mapag-aaralan. Ang bawat tao, ang kakayanan ko ay maaaring maging kakayanan ninyo. At maaari naman ang kakayanan ninyo ay hindi ko maging kakayahan. Hindi po lahat ng bagay ay alam ng tao ang dapat malaman dito sa mundo. Hindi po ganoon. Merong kakayahan ka na hindi ko kakayahan, at may kakayahan naman ako na hindi mo rin kakayahan. Ito ay paunti-unti lamang. Hindi po natin maaaring biglain. Huwag po natin ipilit sa tao na lahat ito ay perpekto. Hindi po magiging pekto lahat. Kasi tayo bilang tao, merong nagkakamali at meron namang tumatama. At sabi ko nga po, nasa sa tao yan kung paano mo susundan. Kung paano mo susundan at sino ang sa tingin mo ay makatotohanan. Yun po ang nakatala sa Quran. Hindi po pwedeng ipangaral ko kung anong salita ng Salafi or kung ano man ng Sufi, Ismaili, dahil wala akong... Ang sinusundan ko po ay Quran ni Muhammad Rasulullah. O kung kayo may alam, ang tao ay may iba't ibang kakayahan. Kung ikaw ay magaling sa math, ako ay hindi marunong sa math. Maaaring ako naman ay magaling sa English, ikaw ay hindi marunong sa English. Sa wala. Huwag nating ipilit sa tao kung ano hindi niya kayang kakayahan, at ito ipipilit nating ituro sa tao. Ngunit ito ay wala namang kaalaman sa kanyang isip. Hindi niya alam kung anong dapat niyang ipaliwanag dahil ito hindi pa niya nauunawaan. Magkaiba po yun. Kahit kailan na hindi magkakatulad ang nauunawaan mo sa tanging nauunawaan ng iba. Napakalinaw po niyan. Kaya po sana po doon sa iba, sabi ko nga po, magkakaiba ang pahayag. Ang tinuturo ko sa tao ay ang magiging kabutihan ng bawat isa, hindi ang ikasasama nila. So yun po ha, sabi nga sa Quran, ano bang sabi sa Quran at anong nakatala sa Quran? Sa 10 commandments ng Quran or 10 kautusan ng Quran. Magsalita ka ng may pagkabaitan. Speak kindly, 'di ba? Yun ang nakatala sa Quran. So doon sa mga taong nakikipagtalo sa iyo, huwag kang makipagtalo sa kanila dahil hindi yan kailanman magiging lalo't ang mga tao ay makikipagtalo ng sala na. So, kapag kaalam mong sala na, alisin mo siya. Iwasan mo siya. Iwasan mo ang mga tao hindi magbibigay sa iyo ng maganda. At kung paninindigan nila ay iyon, hayaan mo sila. At kung ang paninindigan ko ay ganito, wala rin. Ngunit ang itinuturo ko ay tanging totoo.
So, kaya, ano ba po sabi sa Quran? Speak the truth. Magsalita ka ng may katotohanan. Pangalawa po yun, speak justice. Magsalita ka ng may hustisya. Diba? Oh. Kasi, akala kasi ng iba, ang tinuturo ko po, sa inyo po, na mga nanonood sa akin, tingnan nyo kung mali po at nakasasama po ba sa inyo ang bawat pagturo ko. Ang bawat salita na binibigkas ko sa inyo, ito po ba'y nakakasama sa puso ninyo? Wala po. Meron pong iba, wala nang gagawin kundi manira ng kapwa, kahit lalo't alam nila na maraming tagapanood sa akin. Ituloy nyo lang po yan, walang masama, walang pipigil sa kagustuhan nyo. Ang Panginoon ay nakatingin sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa akin. Di po ba? So ano pang sabi? Speak graciously. Magsalita ka ng mabait. Speak fairly. Magsalita ka ng patas. Speak politely. Magsalita ka ng magalang. Speak no lie. Magsalita ka ng walang kasinungalingan. Speak gently. Magsalita ka ng malumanay. Speak not in vain, ng walang kabulaanan. And speak straight, ng diretso. Diba? Iyon ang nakatala sa Quran. Hindi namin pwedeng baguhin yon. Hindi namin pwedeng iliko. At sabi ko nga po, iyon ang kaalaman ko sa Quran. Kung kayo ay magaling sa ibang libro, kaalaman niyo yan. Ngunit magkaiba tayo. Ang kaalaman ko ay sa Quran, sa Tagalog na pamamaraan. Hindi ako ganoong kagaling sa Arabic, pero mas nauunawaan ko ang Tagalog para maipamahagi ko naman sa mga taong katulad ko magsalita. At ano pong lagi kong sinasabi, alisin natin ang galit natin sa kapwa natin. Ito man ay kafirun o hindi kafirun. Huwag po tayong magtanim ng kahit anong galit sa ating puso. Dahil kailanman hindi ka lulugdan ng Panginoon. Ang tao man gumawa sa iyo ng masama, pakitaan mo siya ng mabuti. Diba? Kasi pag gumawa ka rin ng masama na katulad ng ginawa niya, katulad ka na rin niya. Yan po ang ipinauunawa ko sa tao. Maging mabuti ka at sila ay magiging mabuti sa iyo. Kung sila man ay masama sa iyo, magpakabuti ka. Yun po yung lagi nating sinasabi dito sa amin sa Islam. Ulitin ko po, ang turo po namin ay Sunni Islam. Magkaiba po sa iba na ituro ng iba. Marami pong mga katuruan na ang sinusundan ko po ay Sunni Islam. Meron pong Sufi, Shia, Salafi, Wahabi, Bahai, Ismaili. Magkakaiba po yun. Kung ano man turo nila yun. Nasa sa inyo po yan kung anong susundan nyo. Sabi ko nga po, nanghihikayat lang ako upang ang tao ay mas maging mabuti. Hindi ako nagtuturo ng masama. Kung ikinagagalit niyo po sa akin ang pagtuturo ko ng kabutihan sa tao, wala po akong magagawa. Dahil ang sinusundan ko po yung Quran. Tanging ang Quran. Kung may hawak po ang ibang mga libro, yun ay Sunnah at Hadith ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walang ibang walang iba po akong sinusundan kundi yun lang. Kaya sabi ko nga, kung ano ang pagpapahayag mo, ay siyang ipahayag mo at panindigan mo. Hindi yung ipipilit mo na maging katulad niyo ako. Hindi naman po pwede. Kasi ito ang nakatakda sa akin. Ito ang nakalaan sa akin. Hindi magkatulad kailanman. Allah, ya Rabbi, ya Allah. Allahu alam. Ulitin ko po, hindi po masama ang aming pinaninindigan. Ang aming pinaninindigan at itinuturo sa tao ay ang kabutihan. At hindi po maaaring lahat ng kaalaman ninyo ay makuha ko. Dahil iisa lamang ako. Ako'y natutulog, ako'y kumakain, ako'y nagpapahinga na katulad ninyo. Dahil ako isa lamang tao. Hindi pwedeng, wala na akong pahinga, basahin ko lang kung ano yung dapat basahin ng libro ninyo sa libro ko. Di po ba? Mali pong ipilit natin ng gano'n. Sabi ko nga, kung ano ang katuruan mo ay siyang panindigan mo. At ganoon din ako. Napakalinaw po ng bawat pagpapaliwanag ko sa aking video.
Hindi po natin pwedeng ipilit kung anong kakayahan mo ay maging kakayahan ko rin. Sapagkat ito hindi nakatakda sa akin. Maaaring darating ang araw ang kakayahan ko ay magiging kakayahan mo rin. Ako'y naghihintay kay Allah at hindi sa kanino man. At sa iba po, turo ko, huwag niyong hayaang maging matigas ang puso niyo sa bawat tao na nakagagawa ng mali. Lalo't ito na may walang ginawang mali sa iyo, ipanalangin mo siya na magiging kabutihan niya. Baka sakali, magbabago pa siya. Wala po akong ano dito kasi nais ko lang ipaunawa sa iba na hindi ko po alam kasi sometimes tinatanong ko naman sila, bakit, anong masama sa sinasabi ko? Sa inyo po, sa lahat na nanonood sa akin. Kagaya na lang po ng sample natin yung mga taga-Samar na nagbalik Islam at nagpasyahada sa akin. Alhamdulillah, subhanallah, napakabuti po ng Panginoon. Dahil kahit hindi kami nagkakaunawaan, dahil sila ay mga talaga pong hindi po ako nagbibisaya, hindi po ako marunong, wala po akong naunawa ang salita. Ngunit ang Panginoong Allah, subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan ng gumabay sa kanila at hinayaan nilang mapukaw ang puso nila sa bawat pagpapahayag ko. Kayo po na nanonood sa akin. Ako po ba'y may masamang salita or binigkas na nakasakit sa inyo? Wala po akong ibang salitang sinabi kundi si Jesus kailanman ay hindi magiging Diyos at siya ay hindi kailanman magiging anak ng Diyos, ngunit siya ay mananatiling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala o mensahero ng nag-iisang Diyos na si Allah. Napakalinaw po. Wala pong ibang ano doon. Iyon ang katotohanan na marapat tanggapin ni numan. Pakiusap lang po na nag-ano lang ako. Tao lang po ako, hindi po ako makina. Tayo po ay pare-pareho. Pare-pareho po tayong binigyan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Hindi lahat ng kaalaman ko ay perfecto. Walang taong perfecto. Walang taong nilikha ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na perfecto dito sa mundo. Lahat tayo ay nakagagawa ng mali, maliit man o malaki. Ngunit nasa sa iyo yan kung paano mo itatama ang sarili mo. Kung kanino ka susunod, nasa sa iyo yan. Kasi may puso't isip ka para unawain at intindihin ang lahat ng bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Astaghfirullahul azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kaya napakaswerte po ng mga taong nakikinig. Sabi ko nga, sa tuwing tayo na nakikinig kayo sa akin, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nakatingin din sa inyo. At lagi siyang panghuli. Kasi pinapahayag ko ang kabutihan na marapat matutunan ng iba at ng karamihan, talagang karamihan. Di po ba? Imagine niyo po, ang dami ring Christian, Catholic na nanonood sa akin. Hindi lang po yun. Maraming nagtatanong sa akin, ang ganda ng pagpapaliwanag mo, sister. Maraming pumupuri. Hindi Pero, syempre, mapapansin ko kasi yung chat ng iba. Kasi, nababasa ko din naman lahat. Kaya lang, hindi ko lahat nababasa. Pasensya na po doon sa iba na nagme-message sa akin, hindi ko talaga nababasa. Kasi, sa sobrang dami na din. So, maswerte po yung mababasa ko. At maswerte, napakaswerte, yung talaga matutuunan ko ng pansin. So, minsan po, kailangan ko rin ipaliwanag para mas lubusang maunawaan ng iba na hindi lahat ng kakayahan ng tao ay iisa. Sabi nga, parang sample lang yan. Bibigyan ko kayo ng example. Bakit ba tayong tao dito sa mundo, hindi tayo ginawang pantay-pantay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi niya tayo ginawang pare-parehong matangos ang ilong, pare-parehong maganda ang mata, pare-parehong mataas, at talaga namang kaaya-aya sa mata ng magkakapareho. Diyan na lang po sa kung bakit ba ang tayo bilang tao ay hindi magkakapareho ng mukha. Bakit? Halimbawa po, may isang magnanakaw. Ninakawan niya yung kamukha niya. Ngayon si magnanakaw,
Sample po ito ha. Si magnanakaw, tumakbo. Then yung pulis, nakamukha niya, humabol din sa kanya. Ngayon, sa kahahabol ni pulis, napagod na. Napagod si pulis, kahahabol. May nadaanan siyang salamin. Nakita niya yung mukha ng nakita niya yung mukha ng humahabol, ng hinahabol niya. Pero hindi niya natandaan ang mukha niya. Okay? Bigla namang napataon na mayroong salamin. Tumatakbo siya. Nung napatingin siya sa salamin, bakit ko hinahabol? Sarili ko naman ang hinahabol ko. Dahil kamukha ko siya. Ako pala yung makasalanan. Ako pala yung nagnakaw. Diba? Kaya tayo hindi ginawang pantay-pantay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Iba't iba ang kakayahan at itsura. May maputi, may maitim, may katamtaman. Ano pa bang sample ang gusto ng iba? Di po ba? Hindi pwede nating ipilit yung kung ano man ang nalalaman ninyo sa hindi nalalaman ng iba. Maaaring sa paano ako magsalita, maaaring ito ay maging kabahagi ninyo. At maaaring ito ay maibabahagi nyo sa iba. Di po ba? Maaaring ganon, pero hindi lagi. Kasi sabi ko nga, hindi naman every time, libro or yung babasahin ng hawak ko na magsaliksik ako. Kailangan ko ding magpahinga. Dahil ako isa lamang tao na katulad ninyo. Sabi nga ni Propeta Muhammad, ako ay isa lamang tao. Sa akin na ipinahayag na inyong Diyos ay isang Diyos, alalaumbaga si Allah. Kaya't sino man ang umaasam ng pakikipagtipan sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan, at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Napakalinaw po ng pagpapahayag na iyon. Diba? So, idadagdag ko po ito para po mas lubosang maunawaan. Surat Al-Munafiqun, ang mga mapagkunwari. Hindi po lahat perpekto ang bawat salita ko. Sinasabi ko po, walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali dito sa mundo. Walang sino mang tao ang nakagawa ng tama. Okay po? Hindi lahat ng tao, kahit pa sabihin ikaw na sa tingin ng pinaka mabuting tao, meron ka pa ding kamalian sa sarili mo. Ang Panginoon na nakakaalam kung sino ka at kung sino ako. Yun po yun. Assalamualaikum po kay kay Sister Sahirul Islam Babur. Assalamualaikum Sulma Haijo, Kober Ali, Rosalina de Asis Pagapong. Assalamualaikum kay Goaina Rhea, kay Raima Ningkay po, assalamualaikum. Kay Pads Ahmad Adaya Pagayawan, salam po, pasensya na po, medyo malayo. Kay Samsul Qasim, assalamualaikum. Naira Olama Payas Ahmad, assalamualaikum. Sunrise Rosalina de Asis Pagapong, salam po. Kay Nenang Yusef, salam alaikum po, sister. So, ayun po ha. Kung mapapansin po natin, kasi doon sa mga ibang tao na mabigat sa pangunawa, wala naman pong problema kung ano. Kaya lang kasi, sabi ko nga, hindi po pwedeng ang lahat ng kaalaman nyo ay maging kaalaman ko dahil hindi po ako isang pinakamatalinong tao dito sa mundo. Napapagod din po ako. Okay po. Kayo po'y napapagod, ako'y napapagod, kailangan ko magpahinga, kailangan ko matulog, kailangan kong kumain, kailangan ko maglinis, kailangan ko magluto, kailangan lahat. Dahil ako'y isa lamang tao na kailangang magpahinga. At hindi lahat ng bagay ay kakayanin ko. Sabi nga, kung ikaw ay pinakamagaling na Wahabi, ipahayag mo kung anong nalalaman mo. Kung ito'y mabuti, ipahayag mo. Kung ikaw ay isang supi, ipahayag mo kung ito'y sa tingin mo'y mabuti. Ipahayag mo kung isang siya, kung tingin mo'y makakabuti, ito wala ka nang magagawa dahil iyan ay pag-iisip mo, iyan ay utak mo, iyan ay puso mo na nagsabing iyan ay gawin mo. At ang sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ay gawin kong sumunod sa aklat ng Quran. Wala tayong magagawa dyan. Kahit paanong gawin ko, dito ako nakatalaga. Lahat ng tao ay binigyan ng paraan kung paano ipakikita ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kakayahan. Sana maunawaan niyo po yun. Hindi po lahat ng bagay ay ipipilit natin na
masunod namin. Hindi po ganun. Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Yes po, wala po talagang perpekto. Yung iba kasi kulang na lang talian yung mga babae. Hindi po. Yan po kung anong kakayahan mo, i-share mo. Huwag mong itago. Hindi ka naman naguhubad sa harap ng iba. Mas masama yung naghubad ka sa harapan nila at nagpapakita ka ng hindi maganda sapagkat ikay babae. Hindi po ba? O ayan, nag-sermon ako. Sermon na to. Hindi po siya sermon. Nais ko lang po ipaabot sa iba na hindi nakakaunawa. So malinaw po doon sa surat Al-Munafikun ang mga mapagkunwari. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamauwain. O imagine niyo po, ako may kakayahan bumasa ng Quran dito kahit kayo kaya niyo din naman. Pero magkakaiba tayo ng kakayahan. Hindi ako talaga magaling bumasa ng Quran na Arabic. Iilan po ang alam kong salita ng Arabic. Pero marunong ako magsalita kung everyday language lang dito sa Saudi Arabia. Pero ang magbasa, totoo, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ako marunong magbasa ng Arabic. Yan ay katotohanan. Meron lang akong guide. Mas masamang magsinungaling. Kagaya ng pagkakapost ko kay Presidente Trump, wala tayong magagawa. Kung yun ay kagustuhan kong i-post na, kung sino man ang gustong magdasal kayo. Ipagdasal natin siya. Alam niyo ba katotohanan, ikaw ay magdasal ng mabuti sa isang masamang tao. Ang balik nito sa iyo ay magiging kabutihan mo. Ngunit ikaw na nagdasal ng isang masamang panalangin sa isang tao, ito ay babalik sa iyo sa kasamaan mo rin. Yan po, po ng aking pagpapaliwanag. Saan po ba mahirap doon? Hindi porket ang isang munapikun ay ang isang kapirun, hindi mo na siya kailangang ipagdasal. Ipagdasal mo siya na magiging kabutihan niya. Iyan ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Bakit? Ako ay nagmula sa kapirun. Pero binago ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng nilalaman ng puso ko. Inalis niya lahat ng galit at pagkamuhi sa kapwa ko. Ang kafirun, imagine niyo, ang pamilya ko ay kafirun. Hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay katulad ko noon. Ngunit ang Allah ang nagturo sa akin kung paano ako maging ganito. Hindi ko maaaring itakwil ang kafirun dahil ang pamilya ko ay kafirun. Pero tinuturuan ko sila kung paano maging katulad ko. At tinuturuan ko sa kanila kung paano maging mabuting tao. Huwag pong ganon. Huwag po nating ituro. Huwag po nating ituro sa tao. Huwag po nating ituro sa tao ang mali. Kay Madam Rhea May Montano, gusto niyo pong magbalik Islam? Ako po nagsasyahada, sister. Kung gusto mo, ako po magsasyahada sa iyo. Ako din magtuturo sa iyo. Allahu Akbar. Tingnan niyo po, bawat may nanlilibak sa akin, may bumabalik, may nagbabalik Islam, kagaya po ni Sister Rhea, balak po niyang magbalik Islam. At inshallah, ako po ang magpapasyahada sa kanya. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng biyaya sa lahat ng tao, hindi po sa akin. Hindi po ako ang may dahilan nito, hindi ako ang may kagustuhan nito, kundi ang Panginoon. Diba? Bakit sa tuwing, napakagandang ano po, na sa tuwing may mga taong nanlilibak sa akin, may nagpapasyahada sa akin at humahawak sa Islam. Bakit? Dahil lang pagpapahayag ko po ay katotohanan. At ito ay makatutulong sa kanyang espiritual na pangangailangan. Huwag po tayong maging madamot. Huwag natin turuan ang kapwa natin na magkaroon ng galit sa kapirun. Dahil kung gagayahin natin sila na sila ay galit sa atin na mga Islam, magiging katulad nila tayo. Yan ang naman sa Islam. Huwag tayong gumaya sa kanila kung anong gawa nilang masama na hindi natin gawa. Huwag tayo kailanman papari sa kanila. Yan ang katuruan sa Islam. Yung sabihin mo sa ibang tao na huwag mong ipanalangin ng isang kapir, naman yung isang kapiran na yun ay mas higit pa ang nagagawa sa iyo. Nakabutos ka sa kapwa mo nang wala kang kinalaman.
Yun po ang totoo. Doon sa mga taong matitigas ang puso, alisin nyo, magkaroon kayo ng galit sa kapwa nyo. Maging tao kayo. Iyan ang katuruan sa Islam. Pamuhi mo sa kapwa mo at ituro mo sa kapwa mo kung paano ka magiging mabuting tao. Allahu Akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Di po ba? Sana po'y maunawaan po ito ng iba. At sabi ko nga po, hindi po kami nagtuturo ng masama. Kami po, Sunni Islam, ay nagtuturo lamang ng ikagagaan at ikabubuti ng bawat puso at kaluluwa ng sino mang gustong yumakap sa Islam. Hindi po namin yung kagustuhan. Kami ay ginawa lang instrumento ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magpahayag sa mga tao kung ano ang makabubuti sa kanila. Kung ikaw ay nais mo, bukas ang aming palad para ikaw ay tanggapin. Sapagkat kami ay katulad mo lamang din. Sino mang tao ang nakalalamang sa atin. Walang sino man ang labis, walang sino man ang sobra. Yung ibang umaabuso, sila yung mga walang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero hindi po kami. Hindi kami kailanman aabuso sa ibang tao at hindi kami kailanman lalabis sa aming kakayahan sapagkat iyon lamang ang pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamat po, sister. Allahu Akbar. Oh, sister, ayan po si Sister Rhea May Montano. Allah. Meron na naman po tayong isang sister na magiging kaanib ng Islam, ng Sunni Islam. So, napakagandang biyaya po para sa ating lahat. At nawa ay maunawaan niyo po ang aking pagpapahayag. Na kailanman ang isang tao ay hindi makakapares sa isang tao sapagkat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. Lahat ng sagot ko po, nasagot nyo. Salamat. Salamat, sister. Wallahi. Ya Rabbi, ya Allah. Bakit ka hindi po ng Panginoon? Kasi mahal ka niya. Nakatakda na sa iyo na ikaw ay maging kaanib ng Islam sa magiging kabutihan ng puso mo, sister. Yan po ay para sa inyo. At sabi ko po, hindi po kayo magsisisi. Dahil lahat ng ituturo ko sa iyo ay magiging tatak sa puso't isipan mo. Ulitin ko po, wala pong masama sa aming katuruan. Hindi po kami nagtuturo na magkaroon ka ng galit sa kapwa mo. Nagtuturo kami kung paano mo tuturuan ang sarili mo na alisin ang galit sa kapwa mo. At ikaw ay maging mabuting tao. 100% agree, Sister Aisha. Salamat po. Allah. Sandali lang po at ang aking anay nandine. Sandali. So, ayun po. At ang aking hari ay dumating. So, pasensya na po. Allah. So, ayun po. Napakalinaw po ng aking pagpapaliwanag at naway maunawaan ninyo. Ito po babasahin ko po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga papuri at siya ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Pakinggan niyo po mabuti. Si Propeta Jesus po ay hindi magagawa kung ano ang kayang gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po sila magkapares sapagkat si Propeta Jesus ay tanging propeta at mensahero lamang ng Panginoong Allah. Siya ala ang lumikha sa inyo. At sa lipon ninyo ay may hindi nananampalataya at sa lipon ninyo ay may mga sumasampalataya. At si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. Sabi nga, walang anumang kating na kasalanan ka ang makaliligta kay Allah. Bakit? Dahil sa dalawang anghel na nakabantay sa iyo sa umaga
Ang isang anghel na nasa unahan mo ay nagbabantay at nagsusulat ng bawat kabutihang gawa mo. At ang anghel na nasa likuran mo ang siyang nagsusulat ng bawat maling gawa mo. At iyan ay nakatala sa Lau al-Mahfuz. Natalaan natin sa araw ng ating paghukom. Sa araw na tayo ay magsusulit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw man ay kafirun, ikaw man ay isang mananampalataya, hindi mananampalataya, meron tayong patutunguhan. Maaaring tayo tutungo sa paraiso na 7 pintuan or 7 kalangitan. At maaari naman tayong mapunta sa apoy na impyerno na 7 pintuan din ng apoy ng impyerno. Walang nakakaalam, tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala. So anong gagawin mo dito sa buhay mo? Ipamahagi mo ang kung anong makabubuti sa kapwa mo. Ya Habib. تبغى شيء؟ شوفي ملاب. بس عشان ما بقول. أخذتي؟ yun po, napakadinaw po ng aking paliwanag. So, ito pa po. Sorry. Yun po. Nilikha niya ang kalangitan at kalupaan sa katotohanan at kanyang binigyan kayo ng anyo at ginawa niya na maganda ang inyong hubog. At sa kanya ang huling pagbabalik. Sabi nga 'di ba sa Arabic, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan tayo ay nagmula kay Allah at katotohanan sa kanya tayo ay magbabalik. Napakalinaw po noon. Tinagalog ko lang. Wala tayong ibang patutunguhan kundi kay Allah. Ito pa po. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan at batid niya kung ano ang inyong inililihim at inilalantad. At si Allah ang lubos na nakamamasid kung ano ang nasa dibdib ng mga tao. Hindi baga nakarating sa inyo ang balita niyaong ang mga nananampalataya noong una. Kaya't kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananalig at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Hotifikis. Pasensya na po. Sakrel Bob. Sorry po. Ito'y sa dahilang ipinadala sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan. Napakaliwanag po ng aming pagpapahayag. Datapot sila ay nagsasabi, isang tao baga lamang ang namamatnubay sa amin, kaya't sila ay hindi nananampalataya at nagsitalikod ng palayo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nangangailangan sa kanila at si Allah ay pinakamasagana. Walang pangangailangan ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila ay hindi ibabangang muli sa pagsusulit ipagbadya o Muhammad. Tunay nga ako ay nanunumpa sa aking Panginoon. Walang pagsala na kayo ay ibabangong muli at sa inyo ay ipapahayag ang kabayaran ng lahat ng inyong ginawa. At ito ay lubhang magaan kay Allah. Pakinggan niyo po mabuti yung binabasa ko. Sa makatuwid, magsisampalataya kayo kay Allah at maniwala sa kanyang sugo o Muhammad. Ulitin ko po, kami pong Islam ay naniniwala sa lahat ng sugo. Umpisa kay Propeta Adan, Ezekiel, Abraham, Isaac, Isa, Nabi Isa, yun po si Nabi, Propeta Muhammad. Jacob, Solomon, anak niyang si David, anak niyang si Solomon. Tama ba? Baliktad ata ako. So, yun po, ang mga propeta ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat po ng propeta ay nasa 140,000, I think so. Hindi po natin matatandaan lahat yun. Yung nakatala lamang sa Quran. At alalahanin ang araw na kanyang titipunin kayo sa araw ng pagtitipon. Ito ang araw ng pagkalugi at pakinabang sa isa't isa. Alalaang baga, ito ay ang pagkalugi sa mga hindi sumasampalataya sapagkat sila ay papasok sa apoy ng impyerno. At pakinabang sa mga sumasampalataya sapagkat sila ay papasok sa paraiso. At sino man ang sumasampalataya kay Allah at nagsisigawan ng katuwiran at kabutihan, ay ipatatawad niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kanya
kanyang tatanggapin sila sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, paraiso, upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tugatog ng tagumpay. Datapot sila na nagtatakwil sa pananampalataya kay Allah at nagpapabulaan sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, sila ay magsisipanirahan sa apoy na impyerno at tunay na sila ay napakasama sa gayong hantungan. So, yun ha. Yun po yung mga hindi naniniwala sa pahayag ko. Yan po yung nasa sa inyo. Basta ako'y nagpahayag na kung ikaw ay maniwala, ito ay para sa kabutihan mo. At kung ikaw naman ay lumayo sa akin at ayaw mo makinig, iyan ay sa kagaanan or magiging laban sa kaluluwa mo. Walang anumang kapahamakan na magaganap malibang pahintulutan ni Allah. At kung sino man ang sumasampalataya kay Allah, siya ang mamamatnubay sa kanyang puso. At si Allah ang nakababati ng lahat ng bagay. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo, Muhammad. Datapwat kung kayo ay magsitalikod, ang tungkulin lamang ng aming sugo ay upang ihatid sa inyo ang mensahe na lantad at maliwanag. Si Allah, la ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At kay Allah lamang, hayaan ng mga sumasampalataya ay umaasa. Sabi nga, tawakkal min Allah, tawakkal Allah. Magtiwala ka lamang tangi kay Allah. Or magtiwala ka lamang tanging sa Panginoon. O kayong nagsisisampalataya, katotohanan ng salipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay may mga kaaway sa inyo. Alalaong baga, maaaring ang isa sa kanila ay pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah, kaya't inyong pag-ingatan sila. Datapwat kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad. Ayan po, napakalinaw ha dun sa mga galit kay President Trump. Pakinggan niyo po to. Napakalinaw po ng post ko sa Ramla Sabio. Napakalinaw po. Doon sa may taong may galit kay Trump, kung ano mang ginawa niya, wala tayong karapatang humusga sa kanya. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging huhusga sa kanya. Naipaliwanag ko rin naman po ng maayos. I-check niyo po sa Ramla Sabio. May post po ako ng tungkol kay President Trump at naipaliwanag ko po ng maayos ang aking pagpapahayag. Bakit ko naisipan nilangin si si President Trump? Ito po, pakinggan niyo po ang sinabi ng Panginoon, ng Allah, ha? O kayong nagsisisampalataya, katotohanan ng salipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay may mga kaaway sa inyo. Alalaong baga, ang isa sa kanila ay pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah, kaya't inyong pag-ingatan sila. Datupwat kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad. Kung gayon, katotohanan ng si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinaka maawain. Yan po. Nakatala sa Quran. Sa Quran na ipinapanahog ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iyon pong ipinahahayag namin sa inyo. Buong-buo po ang pagkakapahayag at pagkakapaliwanag. Ang inyong kayamanan at inyong mga anak ay isa lamang pagsubok at kay Allah, nasa Kanya ang malaking gantimpala, ang paraiso. Kaya't pangambahan ninyo si Allah sa pinakamainam na inyong magagawa at makinig at sumunod at gumugol sa landas ni Allah. Ito ay higit na mabuti sa inyong kaluluwa. At sino man ang napangangalagaan mula sa karamutan ng kanyang sariling kaluluwa, kung gayon sila ang magsisipag tagumpay. Pakinggan niyo po mabuti, napakasarap pakinggan. Paano pa pag sa Arabic? Kung pwede nga lang, kung ako lang yung magaling, sobra po. Kahit hindi ko naiintindihan yung Arabic na pagka po narinig ko yan, umiiyak na din ako. Sa ganda ng tono ng nila, pagbigkas. Dahil ang Panginoon na nagbigay sa akin ng puso ko. At kung kayo ay magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, alalaong baga ang gumugol sa kapakanan ni Allah ay tutumbasan niya ito ng 2 ulit at magpapatawad sa inyo. At si Allah ay higit na mapagpahalaga ang mahinahon, ang lubos na nakababatid ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib na karunungan. So, ayun po. Napakalinaw po ng ating kaya
Kaya po wag kayong magkaroon ng galit kay Presidente Trump kung ito man po ay inihiling kong ipanalangin ninyo. Kung ayaw nyo pang ipanalangin, wala namang mawawala sa amin. Sabi ko nga, kailanman ay hindi na ako babalik sa dati kong pag-uugali na ipanalangin ko. Totoo po yan. Nung ako po hindi pa Islam, ako po yung nananalangin ng masama sa kapwa ko, ngunit iyon pala'y napakasama. Dahil ang kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipanalangin mo ang sino mang taong nakasasakit sa iyo. At ito ay magiging kabutihan mo. At ang sino mang taong ipanalangin ng masama ang kapwa mo, ito ay magiging kasamaan mo rin. So, yun lamang po. At ayan po, maraming salamat po sa nakinig. At inshallah ya Rabbi, may naunawaan po kayo sa aking pagpapahayag. At kay Sister Rhea po, kung gusto mo magbalik Islam,